Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Alam mo, Zoe, hayaan mo na mami mo. Para huwag ka na madamay. Para di ka na maapektuhan. Agad ngang sumipot itong si Zoe nang tinawagan ito ni Carlos Benetes na kinakailangan daw nilang mag-usap dalawa dahil sa kanyang mga nababalitaan tungkol dito kay Zoe na may kinalaman daw ito sa pagkawala dito ni Don Pepe. At dito naman na hindi sana sasabihin ni Zoe subalit pilit siyang pinapaamin dito ng kanyang ama na si Doc Carlos. At maya-maya nga bigla na lamang na umiyak itong si Zoe at ang ibig sabihin nito na may kinalaman nga siya sa pagkawala ngayon ni Don Pepe. At dito naman na unti-unti na ngang ipinagtapat ni Zoe na kung bakit daw nila pinadukot at tinago itong si Don Pepe. Dahil sa nalaman daw ngayon ni Don Pepe na hindi anak itong si Zoe ni RJ. At dahil sa takot nila na baka makarating ito kay RJ, kaya nagawa nga nila itago itong si Don Pepe. Subalit hindi nga kagustuhan ito ni Zoe dahil pakana ito lahat ni Moira. At dito naman nagtanong itong si Carlos kay Zoe kung nasaan daw nila itinago itong si Don Pepe at kung buhay pa ba daw ito. At dito naman na sinabi ni Zoe na buhay pa nga itong si Don Pepe dahil hindi naman daw niya kayang mawala ito dahil napamahal na nga siya sa matanda. At dagdag ni Zoe na hindi daw niya alam kung nasaan dahil ito daw si Moira ang nagtago at may tauhan itong inutusan na pababantayan nga itong si Don Pepe. At dahil sa payo dito ni Carlos dito kay Zoe dahil awang-awa daw siya sa kanyang anak, kahit anong mangyari ay anak pa rin daw ni Carlos itong si Zoe at ayaw niya itong madawit sa gulo na pinasukan dito ni Moira. Kaya dito naman na sinabi ni Carlos na kapag nagkabistuhan ay tiyak malaking gulo daw ang mangyayari lalo na sa kanilang mga buhay. Kaya sinabi ni Carlos kay Zoe na dapat hayaan na lamang daw itong kanyang ina at wag nang tulungan ni Zoe lang sa ganon ay hindi ito makakapekto kay Zoe at hindi siya madamay. Tila tama itong si Carlos at pinapakinggan ito ni Zoe. At dito naman na sinabi ni Carlos na ayusin ni Zoe itong kanyang sarili na huwag magpapahalata dahil nagduda na nga itong si Annalyn na may kinalaman itong si Zoe sa pagkawala dito ni Don Pepe. Kaya agad na niyakap ni Carlos itong si Zoe. Sa kabilang banda, dahil sa ginawa nga dito ni Balahadya, ay agad naman na itawag ito ni Balahadya kay Moira na nagawa na nga ang ipinag-utos nito na pinaghuhukay itong matanda at tuluyan na nga itong pinapatahimik. At nagulat nga itong si Moira dahil wala nga sa usapan nila na iligpit itong matanda at kinakailangan daw itago lamang. At dahil sa takot ni Balahadya na baka makatakas itong matanda ay ito na nga ang kanyang paraan na tapusin na nga ng tuluyan. Kaya madadawit talaga itong si Moira lalo na itong si Zoe. Kaya naman pala agad na itinawag dito ni Moira kay Zoe na tinuluyan na nga nila itong si Don Pepe. Kaya nagulat itong si Zoe at sinabi na hindi na nga daw niya tutulungan ang ina. At dito naman na sinabi ni Moira na walang utang na loob itong si Zoe pagkatapos daw niya itong tinulungan. Sana hindi na lang daw niya ito ipinagtanggol. At dahil sa tulong nga ni Carlos at sa payo nito ay talagang isusuplong ngayon ni Zoe itong katiwalian na ginawa ni Moira at ni Balahadya at magsusumbong siya sa kanyang daddy RJ na kung sino ba talaga ang may pakana ng lahat sa pagkawala dito ni Don Pepe at isa lamang ang suspect ng crime na ito ay walang iba kundi ito ngang si Moira. Lalo pat na nadidiin ito ni Giselle itong si Moira. Yan ang ating pagkatutukan bukas mga kaabot kamay na pangarap.